Ang mga salitang iyon ay hindi tinig ng galit. Ang mga ito ay tunog ng yelo na bumabasag, lumulunod sa huling mumo ng init sa loob ko. Huwag ka nang umasa pa. Walang natira. Wala nang pera para sa dialysis niya. Masyado siyang pabigat. Pabayaan mo na. Hindi siya mahalaga. Ako si Hiraya. Nakatayo ako sa labas ng silid ng dialysis sa ospital. Ang aking pisngi ay halos dumidikit sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga salita ay nagmumula sa kabilang linya ng telepono na hawak ni Corazon. Ang kanyang tinig ay mahinahon at walang emosyon na tila nag-o-order lamang siya ng kape. Sa isang kamay ko ay ang insulated bag na may lamang mainit na arroz caldo na niluto ko mula pa noong 4:00 ng umaga. Hinahalo ang bawat butil ng bigas na may panalangin. Ang kabilang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa isang tumpok ng mga barya. Ang huling barya na pinagsumikapan ko sa maghapong paghahatid ng bulaklak sa gitna ng baha. Pambayad sana yon sa isang sesyon ng dialysis niya. Ngunit ang balita ay nauna pa sa akin. Ang taong pinag-uusapan nila ay si Aling Suling, ang aking nanay na nagpalaki sa akin. Ang babaeng nagturo sa akin na ang bulaklak ay hindi lamang palamuti, kundi pag-asa. Ang tao na pinag-alayan ko ng bawat patak ng pawis at luha. Wala siyang halaga. Ang insulated bag ay nadulas mula sa aking mga daliri. Hindi ito bumagsak ng malakas, ngunit sa loob ng dibdib ko, may bagay na mas matigas kaysa sa bato ang bumagsak. Ang init ng arroz caldo ay kumalat sa malamig na sahig. Hindi ko maramdaman ang init. Wala akong maramdaman, maliban sa biglaang lamig na nagmula sa loob, na tila ang bawat ugat sa aking katawan ay nagiging yelo. Ang aking lalamunan ay bumara, masikip at tuyo. Parang nilunok ko ang lahat ng aking mga salita. Hindi ako makahinga. Napatingin ako sa aking mga kamay. Maputla, may mga gasgas, at may bakas ng matagal na paggawa. Ito ba ang mga kamay ng isang basura na walang halaga? Sa loob ng silid, nakita ko si Nanay Suling. Ang makina na sumusuporta sa kanyang buhay ay biglang tumigil. Ang katahimikan sa paligid niya ay malalim at hindi natural. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadali. Ngunit huli na ang lahat. Tumakbo ako papasok. Ang aking mga paa ay tila lumulutang. Hindi na maramdaman ang bigat ng katawan ko. Nanay, nanay, nandito na ako. Mayroon akong arroz kado. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init na hinahanap ko ay wala na. Ang huling paghinga niya ay tila isang malalim na paghihinuha bago bumalik sa lupa. Hindi ko siya nakasama sa huling sandali niya. Hindi ko siya nailigtas. Wala akong nagawa. Bigla akong narinig na iyak mula sa pintuan. Si Leo. Ang 6 na taong gulang kong anak na mahina ang baga at madaling magkasakit. Pinilit ko siyang huwag sumama, ngunit sinundan niya ako. Nakita niya ang lahat. Tumakbo si Leo sa tabi ng kama. Hindi siya sumigaw ng malakas, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Iniabot niya ang kanyang munting kamay, hinaplos ang pisngi ni Nanay Soling, at ang kanyang mga salita ay naging pira-pirasong basag ng alamin. Huwag kang matakot, Lola. Sabi mo, ang mga bituin ay nagmula sa mga taong mabait na namatay. Ang eksenang iyon, ang aking inang yumao, ang aking anak na umiiyak, at ako, na tila isang anino lamang na hindi makakilos. Sa loob ng ilang segundo, natalo ako. Tinalo ako ng pera at ng kasamaan. Hindi pa tapos ang bangungot. Isang matigas at malamig na kamay ang dumampi sa likod ko. Si Corazon. Nag-aanyong malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa kakasiyahan. Aba, bakit naman ganyan, Hiraya? Tragic talaga. Pero teka lang, nasaan ang relo ni Don Arsenio? Ang diamond watch niya? Baka ikaw ang kumuha, ha? Ang hirap magtiwala sa mga taong desperate.
Naramdaman ko ang isang matigas na bagay na inilagay sa bulsa ng aking jacket. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw na tila natuklasan niya ang pinakamalaking krimen sa mundo. Nawawala ang relos. May nagmagnakaw. Ang taong iyan. Ang taong iyan na nagpapanggap na mabait. Ang mga boses ay nagsimulang gumapang sa paligid. Ang aking pangalan, Hiraya, ay naging isang dumi, isang simbolo ng pagkakanulo. Ang mga pulis na naghihintay na pala sa labas, tiyak na inayos na ito ni Corazon, ay lumapit sa akin. Hindi ako lumaban. Wala na akong lakas. Ano pa ba ang babalikan ko? Wala na si nanay. Si Leo na lang ang natitira. Inilagay nila sa aking pulso ang mga posas. Ang lamig ng metal ay sumasalamin sa lamig sa loob ng puso ko. Isa kang basura, Hiraya. Diyan ka na mamamatay. Ang anak mo, pabigat lang yan. Ang huling talsik ng abdo ni Corazon habang isinasakay ako sa sasakyan ng pulis. Ang sasakyan ay umalis. Mula sa likod na bintana, nakita ko si Leo, nakatayo sa tabi ng gurney na may patay na katawan ng kanyang lola. Nag-iisa siya, ang isang bata, sa gitna ng kadiliman. Ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Lahat ng paghihirap, lahat ng pagmamahal, lahat ng sakripisyo ko para sa pamilya, ibinilanggulang ako sa isang sipi ng tsismis at kasinungalingan. Wala akong hinangad, kundi katarungan at kapayapaan. Ngunit tila ang tadhana ay gusto akong makita na nakaluhod sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang kulungan. Ito ang dulo ng tanikala. Ang hangin ay mabigat at may amoy ng luma at alikabok. Halo-halo sa pag-asa na namamatay. Nakaupo ako sa malamig na semento, nakayakap sa aking mga tuhod. Isang malaking blanko ang aking isip, tulad ng pader na nakaharap sa akin. Sa labas, ang mundo ay nagpapatuloy. Si Leo, wala akong alam kung nasaan siya, kung kumain na ba siya. Si Nanay Suling, wala na siya. Ang huling bagay na nakita niya sa akin ay ang pag-alis ko sa kamay ng mga pulis. Sinisigawan ng mga taong nagtitiwala sa kasinungalingan ni Corazon. Ang bawat ingay, ang pagkalansing ng bakal, ang malalim na pag-ubo ng isang bilanggo ay nagpapabalik sa akin sa katotohanan. Ako, si Hiraya, ang babaeng naghatid ng bulaklak at pag-asa, ngayon ay magnanakaw. Ang titulong yon ay mas masakit kaysa sa anumang posas. Ito ay isang dumi na idinikit sa aking kaluluwa. Pagkatapos ng halos 2 araw na walang tulog, may dumating. Nakaupo ako sa visiting area. Ang isang glass partition ang naghihiwalay sa amin. Sa kabilang banda, nakita ko si Inigo. Siya ay matangkad, may maayos na pananamit na hindi nababagay sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin nang may paghatol, kundi may kalungkutan at sa ikinagulat ko, hiya. Hiraya, ang kanyang tinig ay malalim at formal. Ako si Inigo. Lawyer ako ni Don Arsenio. Hindi ako sumagot. Ano ang silbi ng batas sa taong ito? Sa mundong ito? Hindi ako naniniwala na magnanakaw ka. Patuloy niya. At alam kong may mas malalim pa sa nangyayari. Pero may nagawa akong mali noon at kailangan kong itama iyon. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang kanyang mga salita ay tumpak at maingat. Inamin niya na ilang taon na ang nakalipas. Siya, bilang isang batang abogado, ay napilitang pirmahan ang mga dokumento na nagpapatunay na si Belen ang anak ni Don Arsenio. Under duress daw siya ni Corazon. Ito ang proof, sabi niya. Hawak ang isang folder. Si Corazon, ginamit niya ang pondo ng charity ng kumpanya para bayaran ng isang doktor na addicted sa sugal para gawin ang fake DNA test para kay Belen. Ang test na iyon ang cover-up para sa murder. Sa salitang yon murder, naramdaman ko ang isang malamig na apoy na gumapang sa aking likod. Katarungan, ang tanging salita na lumabas sa aking bibig.
Ang aking boses ay mahina, ngunit may bigat ng 1,000 bato. Oo, katarungan, pag-ulit niya. Pero hindi lang sa pera. Kailangan nating iligtas si Don Arsenio. Kung magpapatuloy si Corazon, lalamunin niya ang buong kumpanya at ang buhay ni Don Arsenio ay nasa panganib. Tinitigan ko siya. Kung tutulungan mo ako, hindi ito para sa charity mo. Hindi ito para sa pamilya ninyo. Gusto ko ng katarungan. Hindi lang para sa akin, para sa ina ko. Ang nanay soling ko, sa gitna ng usapan, habang ipinapaliwanag ko kung paano ako napilitang maging courier at kung gaano kasimple ang buhay ko, aksidente kong naigagalaw ang aking pulso. Ang mahaba kong manggas ay bumaba at ang tila gasgas na balat na sa katotohanan ay ang birthmark na hugis sampagwita, Juanhay, ay biglang lumantad. Biglang nanahimik si Inigo. Ang kanyang mga mata, na dati ay matalim, ngayon ay nagpakita ng isang kakaibang pagkabigla. Tinitigan niya ang marka. Alam ko ang markang yan. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. May nakita akong lumang larawan ni Donna Amarilis, ang yumaong asawa ni Don Arsenio. Mayroon siyang eksaktong parehong birthmark. Biglang nagbago ang pananaw niya sa akin. Hindi na ako isang client na biktima, kundi isang suspect ng isang malaking misteryo. Maya-maya, umalis si Inigo at pumasok si Corazon. Ang kanyang damit ay puti at malinis, na parang ang anghel na nagdadala ng kamatayan. Nag-iisa ka na, Hiraya. Look, ang anak mo, pabigat lang yan. Walang kukuha sa kanya. I can help, sabi niya. Ngumiti siya. Isang ngiti na mas masahol pa sa latigo. Alam mo ba, Hiraya, hindi lang pera ang tinanggal ko kay Soling. Matagal ko na siyang sinundan. Matagal ko na siyang sinasara sa mga sponsor niya. Ang kamatayan niya, I arranged it. Ang lamig na nararamdaman ko ay napalitan ng apoy. Pero hindi ko hinayaang makita niya. Ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pananahimik. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang designer bag. Isang kasunduan. Kumpirmahin mo na fake ang DNA claim mo sa hinaharap. Tanggapin mo ang kasalanan mo sa relo. At I will give your son a better life. Sa isang boarding school malayo sa drama, kinuha ko ang papel. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Sa lahat ng kasamaan, ang paggamit ng aking anak ang pinakamalaking kasalanan niya. Hindi mo kailanman maaangkin ang anak ko. Hinding-hindi. Sa halip na pirmahan, pinunit ko ang papel sa maliliit na piraso. Ang pagkapunit ay naging sound ng aking kalayaan. Tinitigan ko siya. Ang aking mga mata ay tila nagliliyab sa ilalim ng dim na ilaw ng kulungan. Lalabas ako dito, Corazon, at babalik ako. Hindi para sa pera, kundi para kunin ang lahat ng kinuha mo sa akin. Ang pangalan ko, ang pagkatao ko, at ang tumindig ako. Ang aking likod ay tuwid, ang aking anino ay mas mahaba kaysa sa kanyang anino. Sa wakas, nahanap ko ang aking lakas. Ngayon, umalis ka. Hindi ka karapat-dapat na tumapak sa harap ng isang babaeng may prinsipyong tulad ko. Bumagsak ang panga ni Corazon. Ang kanyang nangiti ay nawala. Napalitan ng pagkasuklam at bahagyang takot. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Inigo. Paid na ang bail ko. Wala akong hininging kapalit, sabi niya. Dahil ang justice ay walang presyo. Lumabas ako ng kulungan. Sa ilalim ng haring araw, ang mundo ay hindi pa rin bumalik sa dati. Ngunit ako, si Hiraya, ay nagbago. Ang aking bagong buhay ay nagsimula. Pero nang sumakay ako sa kotse ni Inigo, isang mamahaling itim na sedan ang dumaan sa aming harapan, si Belen. Ang anak ni Corazon na nakaupo sa likuran, nakatingin sa akin ng may pagkamuhi at pagmamataas. Maghanda ka, Corazon. Sisiguraduhin kong babalik ako. Ang aking panloob na boses ay nagiging isang pangako
na hindi ko na kailanman babawiin. Ano ang sikreto ni Belen? At paano siya kasangkot sa kasamaan ng kanyang ina? Ang gininto ang sikat ng araw ay humahalik sa mamahaling kurtina na gawa sa seda. Kumikinang ang mga burloloy sa kanyang kwarto. Ang amoy ng mamahaling perfume ay pumupuno sa hangin. Nakahiga si Belen sa kanyang king-size na kama. Ang kanyang katawan ay nakabaon sa malambot na kumot na may mataas na thread count. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa screen ng kanyang latest model na cellphone. Tinitingnan ang mga post ng mga kaibigan na puro papuri sa kanyang luxury life. Ito ang kanyang langit. Ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng kapalaran o sa madaling salita ng kanyang ina, si Corazon. Ngunit ang loob niya ay hindi kumikinang tulad ng ginto. Sa likod ng mga ngiti at papuri, naroon ang isang malalim na pagkapuno, ang pakiramdam na walang totoong kaibigan. Ang bawat mensahe, bawat tawag ay tila may halong interes, hindi tunay na pagmamahal. Ang kanyang puso ay kasing lamig ng mga alahas na nakasabit sa kanyang kwarto. Ang tanging bagay na hinahangad niya, higit sa lahat ng kayamanan, ay ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng ibang anak para sa kanilang ama. Ang pagmamahal na tila hindi niya makamit mula kay Don Arsenio. Pumasok si Corazon. Ang kanyang mga hakbang ay matulis at nagdadala ng presensya ng awtoridad. Hindi niya kailanman sinasara ang pinto. Ano, Belen? Hanggang ngayon, nakahiga ka pa rin dyan? Akala ko ba gusto mong ipagpatuloy ang legacy ng pamilya? Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit may edge na mas matalim pa sa anumang knife. Ma, pagod ako, sagot ni Belen. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Pagod? Saan? Sa paghinga? Kung hindi ka kikilos, magiging katulad ka lang ng basura na pinulot ko. Hindi ka pinaghirapan ni Hiraya para ganyan ka lang. Kailangan mong ipakita kay Don Arsenio na ikaw ang karapat-dapat. Kundi, mawawala sa atin ang lahat. Nanginginig si Belen. Hindi niya magawang labanan ang kanyang ina. Ang takot na mawala ang pag-apruba ni Corazon ay mas matindi pa sa takot na mawalan ng kayamanan. Ang mga salita ni Corazon ay bumubuo ng tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Samantala, sa isang malayong sulok ng syudad, sa isang karinderya na may mabigat na amoy ng adobo at inihaw na bangus, nagkita kami ni Inigo. Ang lugar ay simple, malayo sa mga paboritong lugar ni Corazon. Ang mesa namin ay gawa sa lumang kahoy, ang pintura ay nagbabalat na. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang umiinom ng kape. Ang pinakamalaking asset ni Don Arsenio ngayon ay ang kanyang health. Kung wala siya, wala tayong laban kay Corazon. At ang totoo, wala tayong standing sa korte para sa custody niya. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Hindi namin basta-basta maipapakita ang lahat ng ebidensya. Kailangan naming gumamit ng strategy tulad ng isang chess game. Kailangan natin ang tulong niya para labanan siya. Pero paano? Masyado siyang mahina. Ang aking tanong. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumilay, ngunit may takot pa rin. Inigo took a deep breath. Hiraya, may masama akong balita. Ayon sa aking source sa ospital, si Don Arsenio, he's suffering from severe kidney failure at ang kanyang blood type, napakabihira. Biglang lumakas ang pagtibok ng aking puso. Blood type. Naisip ko ang aking sarili. Hindi kaya. Ang doktor niya, ang kasabwat ni Corazon sa fake DNA test. He's been giving false reports kay Don Arsenio. Hindi niya sinasabi ang tunay na kalagayan nito. Pinipigilan din niya ang mga ibang doktor na lapitan si Don Arsenio. Corazon wants him dead. Naramdaman ko ang lamig na muling gumapang sa aking katawan. Ang kapalaran ni Don Arsenio ay nasa bingit ng kamatayan. At si Corazon, ang kanyang sariling asawa, ang nagtutulak sa kanya sa bangin. Ang balitang ito ay hindi lang isang shock.
Ito ay isang hamon, isang tanikala ng tungkulin na biglang bumalot sa akin. Kinagabihan, pagka-uwi ko sa munting apartment na inarkila ko, hinawakan ko ang aking anak na si Leo habang siya ay natutulog. Ang kanyang hininga ay mahina. Ang tunog ng kanyang pag-ubo ay bahagyang naririnig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa akin. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay isang ocean na walang hanggan. Ang kanyang mukha na puno ng inosensya ay nagpapaalala sa akin ng aking nanay Soling. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak ko, bulong ko. Ang pinakamahusay na sandata ng isang ina ay ang kanyang pag-ibig. Para sa iyo, Leo, lalaban ako. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo. Para magkaroon ka ng future na hindi kinuha sa akin. Sa lumang mansyon, si Belen ay nag-iisang nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang kwarto. Sa kanyang kamay ay isang lumang picture frame. Ang isang larawan niya at ni Corazon nung bata pa siya na nakangiti, tila masaya. Pero ngayon, nang tingnan niya ang larawan, nakita niya ang isang bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak dahil sa takot na mawalan ng pera, kundi dahil sa pagkilala na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagbigay ng pagmamahal na walang kapalit. Ang tawag ay dumating sa gitna ng isang madilim na gabi, nang ang syudad ay tila natutulog. Ngunit sa aking puso, walang tulog. Ang balita tungkol sa paghina ni Don Arsenio ay tulad ng isang malakas na hangin na nagpapasiklab sa natitirang alab ng aking tapang. Kailangan nating ilabas siya, sabi ni Inigo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkaapurahan. Hindi naligtas si Don Arsenio sa piling ni Corazon. She's cutting off his meds. Sinasadya niyang pabayaan itong mamatay. Ang mga salita ay tila mga patak ng asido sa aking pandinig. Ang pagtataksil na ito, ang kasamaan na ito, ay hindi ko na kayang tiisin. Sumama ako kay Inigo. Sa aming pagdating sa mansyon, ang mga bantay ay tila mas marami kaysa karaniwan. Ang mga ilaw ay nakabukas sa bawat sulok na parang nagbabantay sa isang bilanggo. Si Corazon, nakatayo sa sala, ay tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang kaharian. Ang kanyang nangiti ay parang isang manipis na gaspang na tumatakip sa kanyang mukha. "O Hiraya, ang iyong courtesy call ay hindi inaasahan," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. "Gusto mo bang bisitahin ang iyong sugar daddy?" "Hindi ko kailangan ng awa mula sa iyo, Corazon." Ang sagot ko. Ang aking tinig ay matatag sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay. Nandito kami para kay Don Arsenio. Sinubukan naming lumapit, ngunit ang mga bantay ay humarang. Nagkaroon ng matinding pagpapalitan ng salita. Si Inigo, gamit ang kanyang kaalaman sa batas, ay nagbabanta ng mga kaso ng obstruction of justice. Si Corazon naman ay hindi natinag. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang kristal na walang emosyon. "Hindi kayo aalis dito hanggat hindi ko sinasabi," sabi niya. "At sa pagkakaalam ko, ang pasyente ay hindi pwedeng ilipat. Baka lalo lang lumala." Nang makita naming hindi kami mapapadaan, napatingin ako kay Inigo. Ang aking isip ay biglang napuno ng isang ideya. Isang ideya na nakakatakot, ngunit tila iyon lamang ang tanging paraan. "Inigo," sabi ko. Ang aking tinig ay mahina, ngunit tiyak. "Kailangan kong gawin ito para kay Nanay Soling, para kay Leo." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Inigo. Nakikita ang determinasyon sa aking mga mata. Ang blood type ni Don Arsenio, alam mo, napakabihira, hindi ba? Tumango siya. At ang aking blood type, alam mo rin, pareho tayo ng rare type. Hindi ba't yun din ang type ng nanay ko? Isang pagkaunawa ang dumaan sa mukha ni Inigo. Alam niya ang ibig kong sabihin. Ang pagbibigay ng bahagi ng aking sarili, hindi lamang ng aking dugo, kundi ng aking pagkatao.
Hiraya, hindi pwede. Kailangan ko, Inigo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ako, sino? Tumingin ako kay Corazon na nakatingin sa amin na may pagtataka. Corazon, kung gusto mong mabuhay ang asawa mo, hayaan mo akong tumulong. Hayaan mo akong magbigay ng dugo. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa mukha ni Corazon. Siguro ay nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata o baka naman nakita niya ang pagkakataon na gamitin ito laban sa akin. Sige, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay bumalik. Mas malamig kaysa dati. Pero sa hospital, ikaw lang. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung gaano kakabutihang loob na tumutulong sa isang lalaking inaakala mong tatay mo. Alam kong ito ay isang patibong, ngunit ang pangangailangan na iligtas si Don Arsenio at ang pag-asa na makahanap ng tunay na katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot. Sa silid opera ng isang pribadong ospital, ang mga ilaw ay nakatutok. Nakahiga ako sa malamig na higaan, nakatingin sa kisame. Sa aking tabi, si Inigo, ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking kamay, isang mahigpit ngunit tahimik na suporta. Para sa iyo ito, nanay. Bulong ko. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa aking mga mata. At para kay Leo, para hindi na niya maranasan ang mawalan ng ina. Ang pakiramdam ng paghigop ng dugo mula sa aking katawan ay tulad ng pagkawala ng bahagi ng aking sarili. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kakaibang gaan. Para bang ang bawat patak ng aking dugo na dumadaloy patungo kay Don Arsenio ay nagdadala ng aking tapang, ng aking alaala, ng aking pag-asa. Matapos ang operasyon, habang ako ay nagpapahinga, pumasok si Inigo na may hawak na mga dokumento. Ang kanyang muka ay may halong pagkamangha at pagkabigla. Hiraya, nakita ko ang medical records ni Don Arsenio. At ang records mo, pareho kayo ng blood type. At mas importante, rare protein na nasa dugo nyo pareho kayo ng type. Ito rin ang protein na nasa sa sampagwita mark mo. Napakunot ang aking noo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nanay mo, si Donna Amarilis, sabi ni Inigo. Ang kanyang tinig ay tila nagbabalik sa nakaraan. Hindi siya namatay sa pagkalunod. Mayroong record dito na nagtuturo na may suspicious circumstances sa kanyang pagkamatay. At ang pinakaimportante, ang DNA test na gagawin para sa atin ngayon, it will confirm it. Hindi lang na magkadugo kayo, kundi mayroon kang koneksyon sa pamilya na hindi ko pa maintindihan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang birthmark, ang rare blood type, ang mga salita ni Corazon tungkol sa murder. Isang malaking katotohanan ang unti-unting nahuhubog sa aking isipan nang ako ay pinayagan ng lumabas. Habang ako ay nag-aayos ng aking mga gamit, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit may bakas ng lungkot at takot. Ikaw ba si Hiraya? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Tumango ako. Ako si Aling Sela. Dati akong nurse sa ospital na yon, noon pa man. Tiningnan niya ako ng malapitan. Nakita ko ang mukha mo, parang ang nanay mo. Si Donna Amarilis, ang pangalan na yon, ang nanay ko. Sino siya? Noong panahon na yon, patuloy ni Aling Sela, ang kanyang tinig ay nanginginig. Si Corazon, hindi lang siya ang nagtangka kay Donna Amarilis. Nakita ko si Corazon na naglalagay ng lason sa inumin ng nanay mo. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit tinakot niya ako. Sabi niya, kung magsasalita ako daw ang isusunod. Ang aking mundo ay biglang bumagsak. Ang lahat ng aking mga hinala, lahat ng aking mga katanungan ay nagkaroon ng sagot. Hindi lamang siya nawala, siya ay pinaslang. At ang salarin ay si Corazon. Nang umalis si Aling Sela, naiwan akong nakatayo. Ang mga salita niya ay bumabagabag sa aking isipan.
Ang pagkawala ng aking ina, ang kamatayan ng aking nanay Soling, ang lahat ng aking paghihirap, lahat ay konektado. Hindi ito lamang isang laban para sa inheritance, ito ay isang laban para sa hustisya, isang laban na kailangan kong ipagpatuloy. Nakita ko ang aking sarili, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Ang aking dugo, ang aking pagkatao, ay ang aking armas. Sa isang pribadong silid, nakahiga si Don Arsenio. Malapit nang isuko ang kanyang hininga. Nang maramdaman niya ang pagpasok ni Hiraya, nagbukas ang kanyang mga mata. May pagtataka at pagkatapos ay pagkilala. Ang pangalan mo, Hiraya. Ang kanyang tinig ay mahina, tila isang bulong. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay na kasalukuyang hawak ni Hiraya. Sampagwita, anak. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng kapalaran. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas. Dala ang sakit at pag-asa. Ang aking dugo ang nagligtas sa kanya, ngunit ang aking dugo rin ang magbubunyag ng katotohanan. Nang ako ay naghahanda, nang umuwi, dumating si Corazon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang dokumento. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Mabuting tao ka, Hiraya. Kahit na fake ang pagmamalasakit mo, nagawa mo pa ring magbigay ng dugo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay parang kinakalawang na bakal. Pagkatapos, itinaas niya ang dokumento. Pero alam mo, fake din pala ang DNA mo. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging anak ni Don Arsenio. I have my own proof. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa aking puso na parang libu-libong karayom. Ang aking pagkatao, ang aking pagkakakilanlan ay muling pinagdududahan. Ang aking paglalakbay ay tila walang katapusan. Ang dokumentong hawak ni Corazon ay tila isang matalim na kutsilyo na nakaturo sa aking dibdib. Ang mga salita sa papel, ang pekeng DNA report ay sapat na para ibagsak ang lahat ng aking pinaghirapan. Nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Corazon, ang kanyang nangiti na parang isang hayop na nakakita ng kanyang biktima. Makikita mo, Hiraya, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng panalo. Hindi mo ako matatalo. Hindi mo kailanman mapapatunayan na ikaw ang tunay na anak. Si Don Arsenio, na ngayon ay medyo mas malakas na, ay naroon din, nakatingin sa amin na may pagkalito. Ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng sagot sa pagitan ng dalawang babae. Sino ka ba talaga, Hirayaya? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng pagdududa. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita, ngunit hindi ko siya masisisi. Ang lahat ay mukhang pinaplano ni Corazon. Nang ako ay nasa aking maliit na apartment na kinakailangang iwanan, isang figura ang lumapit sa akin. Si Aling Teresita, ang kapitbahay na dating puno ng tsismis, ngayon ay may daladalang isang malaking palayok ng tinola. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at paggalang. Ipagpaumanhin mo ako, Hiraya. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako sa mga salita ni Corazon. Ngunit nakita ko ang iyong pagdurusa. Nakita ko ang iyong katatagan, lalo na noong araw na yon sa ospital. Ang pagligtas mo kay Don Arsenio, hindi yun gagawin ng isang magnanakaw. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Ito ay kaunti lang, pero baka makatulong sa'yo. At kung kailangan mo ng witness, kahit ano, nandito lang ako. Ang simpleng kabutihang loob na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ni Corazon. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Inigo, na palihim na nakasunod sa amin, ay pumasok sa usapan. Hindi natin pwedeng gamitin ang testimonya ni Aling Sela agad, sabi niya. Si Corazon, gagawa siya ng paraan para patahimikin siya. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan natin ng trap. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Kailangan nilang magpakalat ng isang haka-haka
na ang tunay na ebidensya, ang mga dokumento mula sa tunay na DNA test at ang testimonya ni Aling Sela ay nasa isang ligtas na lugar, isang safe box na ang password ay alam lamang ni Don Arsenio. Ito ay para mabaling ang atensyon ni Corazon at para makagawa siya ng pagkakamali. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa mga hanay ng mga taong malapit sa kumpanya. Si Corazon, na walang tigil sa kanyang paghahanap ng paraan para makuha ang lahat, ay narinig ito. Ang kanyang kasakiman ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-iingat. Nagsimula siyang maghanap. Tinanong niya si Don Arsenio. Ang kanyang tinig ay tila puno ng pagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Arsenio, nasaan ang key? Sabihin mo sa akin para mailigtas natin ang legacy natin. Ang kanyang pagpupumilit ay nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kasakiman na higit pa sa pagmamahal sa kanyang asawa habang nakikita ni Belen ang kanyang ina na nagiging mas desperado. Ang kanyang puso ay nagsimulang magduda. Ang paninindigan ni Corazon ay tila hindi na normal. Habang naghahalongkat ang kanyang ina sa mga lumang gamit sa kwarto ni Don Arsenio, napansin ni Belen ang isang maliit na keychain na nakatago sa ilalim ng isang aparador. Sa kakaibang dahilan, naramdaman niya ang pagnanais na kunin ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bumubulong sa kanya na ang susi na yon ay mahalaga. Bilang isang kilos ng pagsuway, o marahil isang kilos ng paghahanap ng katotohanan, kinuha niya ang susi at itinago ito sa kanyang bulsa. Hindi niya alam na ang kilos na ito ay magiging simula ng kanyang pagbabago. Sa isang tahimik na sandali, nang wala si Corazon, kinuha ni Belen ang susi at sinubukan ito sa isang lumang aparador sa silid ni Don Arsenio. Nang bumukas ito, hindi mga papeles ng kumpanya ang kanyang nakita, kundi isang maliit na kahon na puno ng mga lumang liham at isang diary. Ito ay ang diary ni Donna Amarilis, ang tunay na ina ni Hiraya. Sa mga pahina nito, nakasulat ang lahat. Ang lihim na pag-iibigan ni Donna Amarilis at Don Arsenio, ang pagbubuntis ni Donna Amarilis, at ang mga banta ni Corazon. Ang mga salitang yon ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Nang buksan ni Belen ang diary, napansin niya ang isang maliit na litrato na nakasiksik sa likod ng isang pahina. Ito ay larawan ni Donna Amarilis na may suot na kwintas na may maliit na sampaguita pendant. Sa likod nito, nakasulat, "My dearest Arsenio, this flower reminds me of our love. I hope one day, our child will wear this too." Mahal kong Arsenio, ang bulaklak na ito ay nagpapaalala sa akin ng ating pag-ibig. Umaasa ako na balang araw, ang ating anak ay magsusuot din nito. Naramdaman ni Belen ang bigat ng katotohanan na kanyang nadiskubre. Ang kasinungalingan na kanyang ginampanan ay tila mas maliit kumpara sa tunay na kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Ang malamig na hangin sa lumang kwarto ay tila humihigop ng init mula sa aking katawan. Narito kami ni Inigo, napapaligiran ng mga alaala at mga lihim na matagal nang nakabaon. Ang mga lumang liham at ang diary ni Donna Amarilis ay nagkukwento ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at isang trahedya na pinagtakpan. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay naroon sa isang sulok. Isang lumang damit pambahay na may bahid ng tuyong dugo sa manggas. Ang damit na ito ay nabanggit sa diary bilang ang damit na suot ni Donna Amarilis noong araw na siya ay nawala. Ang dugo na naroon ay hindi lamang dugo. Ito ay saksi sa isang krimen. Ito na ang lahat, bulong ni Inigo. Ang kanyang tinig ay nababalutan ng pagkamangha at galit. Hindi lang siya pinatay, siya ay pinatay para isara ang kanyang bibig tungkol sa pagbubuntis niya, at si Corazon ang may gawa nito. Nakita ko sa mga mata ni Inigo ang isang halo ng takot at determinasyon. Ang kanyang nakaraang pagkakamali bilang isang batang abogado ay tila mas maliit
kumpara sa bigat ng kasalukuyang katotohanan. Hiraya, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas mababa. Ang mga ebidensyang ito, napakalakas nito, pero si Corazon, hindi ito basta-basta titigil. Alam niyang malapit na tayong matuklasan ang katotohanan. Kapag nalaman niya na nakuha natin ito, wala na siyang pakialam kung sino ang masasaktan. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na lamang ito ang pag-aayos ng mali. Ito ay pagharap sa isang halimaw na walang awang gagawin ng lahat para mapanatili ang kanyang lihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan niya ang mga dokumento. Ang kanyang tungkulin bilang abogado ni Don Arsenio ay nahaluan ng personal na takot para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan namin. Ang aking puso ay biglang tumigil. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aking pinakamalaking takot ay biglang naging realidad. Isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Inigo. Hindi ito mula kay Corazon, ngunit may kinalaman dito. Isang litrato, si Leo. Nakaupo sa isang madilim na silid, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May kasamang isang maikling mensahe. Kung gusto mong makita ang anak mo ulit, mag-isa kang pumunta sa lumang bodega sa tabi ng pantalan at huwag kang magtangka ng kahit anong pakulo. Kung hindi, ang anak mo ang magbabayad. Ang aking mundo ay bumagsak sa isang iglap. Ang aking anak, ang aking Leo, ang aking pinakamalaking kahinaan, ang aking pinakamalaking dahilan para mabuhay, ngayon ay ginamit laban sa akin. Tumakbo ako kay Inigo. Ang aking mga luha ay hindi na napigilan. Leo! Si Leo! Kinuha siya! Niyakap ako ni Inigo. Ngunit alam kong ang yakap na yon ay hindi sapat para sa sakit na nararamdaman ko. Kailangan nating sumunod, Hiraya. Kailangan nating iligtas si Leo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, ngunit nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi, sabi ko. Ang aking tinig ay tila may kakaibang lakas na nagmumula sa kawalan. Hindi tayo pwedeng sumunod lang. Kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay ni Leo. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang diary ni nanay, ang damit na may dugo, ang mga liham. Lahat ng ito ay sapat na ebidensya laban kay Corazon. Ngunit kung pupunta ako sa pulisya ngayon, sino ang maniniwala? At ano ang mangyayari kay Leo? Kung gagawin ko yan, nanay ang mamamatay ulit. Ang pagkatao ko ang mawawala. Ang anak ko ang mapapahamak. Manalo man o matalo. Hindi ko i-compromise ang katotohanan. Hindi ko isusuko si Leo. Isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang plano na mapanganib. Ngunit ito ang tanging paraan para mailigtas ko si Leo at mailantad ang lahat. Inigo, sabi ko, ang aking tinig ay matatag na. Kailangan mong pumunta sa pantalan. Kailangan mong iligtas si Leo. Gamitin mo ang lahat ng iyong kaalaman sa batas, ang lahat ng iyong koneksyon. Ilabas mo siya doon. Kailangan nating magtulungan. Pero ikaw? Tanong niya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ako? Pupunta ako sa kumpanya. Kailangan kong gawin ang press conference na yon. Ano? Hiraya, hindi pwede. Delikado. Iyon ang tanging paraan. Sabi ko, pinipilit na pigilan ng aking mga luha. Kailangan nating hatiin ang kanilang pansin. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi ako takot. Kung makukuha nila ako, baka makatakas si Leo. Kung mailigtas mo si Leo, baka makatakas ako. Bago ako umalis, hinawakan ko ang kamay ni Inigo. Babalik ako. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong ligtas siya. Naglakad ako palabas. Ang aking mga hakbang ay tila mabigat. Ngunit ang aking puso ay nagliliyab sa isang bagong uri ng tapang. Ang tapang ng isang ina na handang isugal ang lahat para sa kanyang anak. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos.
Ito pa lang ang simula ng pinakamalaking laban. Ang silid ng pagpupulong ay puno ng mga mamamahayag. Bawat isa ay may dalang mikropono at kamera, handang sumakmal sa anumang eskandalo. Si Corazon, nakatayo sa gitna ng entablado, ay nagniningning sa kanyang puting damit, tila isang anghel ng katotohanan. Ang kanyang nangiti ay malawak, ang kanyang tinig ay malambing, habang ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang ang reyna ng industriya, at ang kanyang mga salita ay puno ng mga paratang laban sa akin. Nakakalungkot ang mga kaganapan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila tumititig sa akin na parang ako ay isang insekto. Si Hiraya, isang babaeng nagpanggap na tagapagmana, ay ginamit lamang ang sitwasyon para sa kanyang pansariling interes. Siya ay isang pekeng tagapagmana, isang magnanakaw, at isang taong sumira sa pangalan ng aming pamilya. Bawat salita niya ay isang patak ng lason na kumakalat sa paligid. Ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Ang kanilang mga ilaw ay parang mga matang humuhusga. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin, ang bigat ng kanilang mga haka-haka. Ngunit hindi ako lumaban sa kanyang mga salita. Hindi ako sumigaw. Lumakad ako papalapit sa entablado. Ang aking mga hakbang ay mabigat ngunit matatag. Pinilit kong ituwid ang aking likod. Pinipilit na ipakita ang lakas na nagmumula sa aking puso. Tumingin ako sa mga mamamahayag, sa mga mata nila na puno ng pag-uusisa. May gusto akong ipakita sa inyo. Sabi ko, ang aking tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay malinaw at matatag. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa pagiging tagapagmana. Ito ay tungkol sa katotohanan. Inilabas ko ang mga liham ni Donna Amaryllis, ang diary, at ang damit na may tuyong dugo. Ang mga ito ay hindi lamang mga papeles. Ito ay mga piraso ng aking nakaraan, mga piraso ng isang buhay na ninakaw. Si Donna Amaryllis, sabi ko, ang aking tinig ay nagsimulang umangat. Ang tunay na ina ni Don Arsenio at ang tunay kong ina. Siya ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay pinatay. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Tumingin ako kay Corazon. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang may gawa nito, patuloy ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa silid, ay ang babaeng narito ngayon, si Corazon. Sa puntong yun, ang mga pinto ng silid ay bumukas. Pumasok si Belen, kasama ang ilang mga pulis at si Inigo. Hindi na siya ang dating Belen na puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang damit ay gusot, tila siya ay galing sa isang mahabang paglalakbay. Hindi totoo ang sinasabi ninyo, sigaw ni Corazon. Siya ay sinungaling. Ngunit bago pa man makasagot si Corazon, nagsalita si Belen. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw. Hindi po totoo, ma. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Corazon. Ako ang nakakita ng lahat. Kinuha ko ang diary ng Lola Amaryllis. Nakita ko ang mga liham. Nakita ko kung paano ninyo ginawa ang lahat. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpakita ng kanyang tunay na pagbabago, inilabas niya ang isang maliit na USB drive. Narito po ang ebidensya, hindi lamang ang tungkol kay Lola Amaryllis, kundi pati na rin ang tungkol sa akin. Inabot niya ang USB drive kay Inigo. Hindi ako ang anak ni Don Arsenio. Ang nanay ko, hindi siya ang asawa ni Don Arsenio. Ako lang ang anak ng maid. Ang mga salita ni Belen ay parang mga bomba na sumabog sa silid. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Corazon. Pagkatapos ay sa akin. Ang mukha ni Corazon ay naging parang isang basag na salamin, puno ng pagkabigla at galit. Walang hiya ka! Sigaw ni Corazon.
Ang kanyang tinig ay parang isang umaatungal na hayop. Traidor, sinira mo ang buhay ko. Tumakbo siya papalapit kay Belen, ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang mananampal. Ngunit bago pa man niya magawa yon, ang mga pulis na kasama ni Inigo ay kumilos. Hinawakan nila si Corazon at ang kanyang mga kamay ay napunta sa likuran niya. Ang mga posas ay isinuot sa kanyang mga pulso. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Pumasok si Inigo. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit may kislap ng tagumpay. At sa kanyang kamay, hawak ang maliit na kamay ni Leo. Ma! Sigaw ni Leo. Tumatakbo papalapit sa akin. Bumaba ako sa entablado. Hindi na pwedeng magpigil at niyakap ko si Leo ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa aking leeg. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ito ang pinakamahalagang sandali. Ang kaligtasan ng aking anak. Ito ang tunay na tagumpay. Anak ko, bulong ko. Ang aking mga luha ay bumabagsak sa kanyang buhok. Ligtas ka na. Sa pagpapatuloy ng paglilinaw, lumapit si Aling Sela na ngayon ay protektado na ni Inigo. Ang kanyang testimonya na sinamahan ng mga ebidensya mula sa diary at sa damit ay nagpatunay sa lahat. Ang kaso laban kay Corazon ay naging malinaw at hindi na mapagkakailang. Si Don Arsenio na nakasakay sa wheelchair ay nagpakita rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit habang nakatingin kay Corazon. Dalhin siya sa kulungan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Wala na siyang lugar sa pamilya ko. Ang katarungan ang dapat manalo. Ang mga pulis ay inalalayan si Corazon palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, nakatingin sa akin, kay Inigo at kay Belen. Habang papalabas si Corazon, tumingin siya kay Belen. Isusumpa kita, bulong niya. Ngunit si Belen na ngayon ay malaya na sa kadena ng kanyang ina ay tumingin lamang sa kanya ng may malamig na determinasyon. Ang tagumpay ay hindi lamang ang pagkakulong ni Corazon. Ito ang paglaya ng katotohanan, ang paglaya ng aking anak at ang simula ng aking paggaling. Pagkatapos ng kaguluhan, nang lahat ay nagsimulang umalis, lumapit si Don Arsenio sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Hinawakan niya ang aking kamay. Hiraya, sabi niya, ang kanyang tinig ay nababalutan ng emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na hindi ko pinaniwalaan ang aking puso. Sa lahat ng taon na nawala ka sa akin. Simula ngayon, ikaw na ang magiging CEO ng kumpanya. Ikaw ang magpapatuloy ng aking pangalan. Ang kanyang mga salita ay isang malaking responsibilidad, isang bagong pagsubok. Ngunit sa aking tabi, naroon si Leo na mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ang aking lakas ay hindi lamang nagmumula sa aking sarili, kundi sa aking anak at sa alaala ng aking ina. Ang malaking boardroom ng pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas ay hindi ko napanaginipan na magiging opisina ko. Ang mahogany na mesa ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang mga upuan ay parang mga trono. Ngunit sa aking pagpasok, hindi ako nakasuot ng mamahaling gown o selyadong suit. Nakasuot ako ng simple, ngunit malinis na blouse at slacks, ang aking uniforme sa araw-araw. Ito ang aking paraan ng pagpapakita na ang kayamanan ay hindi ang aking layunin, kundi ang serbisyo. Sa aking tabi, si Leo, na ngayon ay nakangiti at masigla, ay hawak ang aking kamay. Si Don Arsenio, na mas malakas na ngayon, ay nakaupo sa isang tabi, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Maligayang pagdating, aking CEO, sabi ni Don Arsenio. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ang kumpanyang ito ay legacy natin. Ngayon, ito ay sayo na. Ngunit ang aking unang pahayag bilang CEO
ay hindi tungkol sa pagpapalago ng kita o pagpapalawak ng merkado. Ito ay tungkol sa aking ina, si Nanay Soling. Sa aking pamamahala, sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at may awtoridad. Ang unang proyekto ng ating kumpanya ay ang pagtatatag ng pinakamalaking foundation para sa mga pasyenteng may kidney failure sa buong bansa. Ito ay para kay Lola Soling. Ang kanyang alaala ay mabubuhay sa bawat buhay na ating matutulungan. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang ilan ay naguguluhan. Ang iba ay humahanga. Ang kanilang inaasahan ay kita, ngunit ang binigay ko ay pag-asa. Si Inigo, na ngayon ay nasa tabi ko, ay nakahangiti. Ang kanyang dating trabaho bilang abogado ni Don Arsenio ay naging mas makahulugan ngayon. Ako ang magiging chief legal counsel mo, Hiraya. Sabi niya, tutulungan kitang linisin ang lahat ng problema na iniwan ni Corazon at tutulungan kitang siguraduhin na ang bawat desisyon mo ay magiging legal at etikal. Ang aming relasyon ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng katarungan. Ito ay naging isang professional na partnership, isang samahan ng dalawang taong may iisang layunin, ang pagbabago. Wala ng kilig, wala ng romance, tanging respeto at pagtutulungan para sa mas malaking layunin. Ang pagtatatag ng Lola Soling Foundation ang naging prioridad ko. Bawat desisyon, bawat kilos ay nakatuon sa pagbibigay ng tulong sa mga taong nasa parehong sitwasyon ng aking nanay. Nakakakita ako ng mga ngiti sa mga mukha ng mga pasyente, mga ngiti na dulot ng pag-asa na nabigyan sila ng pagkakataon. Ang bawat ngiti na yon ay parang isang bulaklak na namumukadkad sa aking puso. Isang araw, isang tao ang lumapit sa akin sa foundation, si Belen. Hindi na siya ang dating Belen na puno ng yabang at kasakiman. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kapatawaran. Hiraya, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Gusto kong humingi ng tulong, hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan. Gusto kong gamitin ang natitira kong kaalaman para sa foundation. Para sa akin na rin. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang pagiging desperado ay napalitan ng pagnanais na maging mabuti. Sige Belen, sabi ko. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo. Ngunit kahit na may kapayapaan, hindi nawala ang pag-iingat. Sa gitna ng aking pagiging abala, isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa akin ng isang mensahe. Sa tingin mo ba tapos na? Ang laro ay nagsisimula pa lang. May iba pang naghihintay. Ang mga salitang yon ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. May mga puwersa pa sa labas na hindi pa natutulog. Kailangan kong maging handa. Ang aking trabaho bilang CEO at ang aking dedication sa foundation ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Ngunit may isang bagay pa rin na nagbibigay sa akin ng pagdududa. Si Don Arsenio, sa kanyang pagtanda, ay paulit-ulit na binabanggit ang tungkol sa pagpapatuloy ng apelyido. Hiraya, anak. Sabi niya isang gabi. Kailangan may magpatuloy sa dugo. Kailangan ng tagapagmana. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang pagnanais para sa isang apo. Ngunit sa aking puso, alam kong ang pinakamahalagang tagapagmana ay hindi lamang ang magpapatuloy ng apelyido, kundi ang magpapatuloy ng mabuting kalooban. Nakatitig ako sa aking anak, si Leo, na natutulog ng mahimbing. Ang kanyang mukha ay payapa, hindi alam ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Ang mga salita ni Don Arsenio ay bumabagabag sa akin. Ang aking buhay ay puno na ng mga laban. At ngayon, tila may isa pang laban na kailangan kong harapin. Ang laban para sa hinaharap ng aking anak at ang hinaharap ng aking pangalan. Ang office ni Don Arsenio ay tahimik, puno ng mamahaling mga antik at malalaking painting. Ngunit para sa akin,
Ito ay isang silid na puno ng bigat. Si Don Arsenio, na nakaupo sa kanyang bagong wheelchair, ay humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding pakiusap. Hiraya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may diin. Ako ay matanda na. Ang kumpanyang ito, ang iyong ina, kailangan nila ng tagapagmana. Kailangan mo ng magpapatuloy sa apelyido. Bumuntong hininga ako. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang pagnanais para sa isang legacy. Isang dugo na magpapatuloy sa kanilang linya. Ngunit hindi yon ang aking mundo. Ang aking mundo ay umiikot kay Leo. Don Arsenio. Ang sagot ko, pinipilit na mapanatili ang aking tinig na kalmado. Ang anak ko ay si Leo. Siya ang aking tagapagmana. Siya ang aking buong mundo. Hindi ko siya gagamitin para sa kumpanya. Hindi ko siya ipapalit sa buhay niya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha, ngunit alam kong ito ang tamang sagot. Ang pagmamahal ko para kay Leo ay mas malaki kaysa sa anumang legacy ng kumpanya. Sa gitna ng aking pagtutok sa foundation at kay Leo, isang bagong banta ang lumitaw. Ang mga balita sa negosyo ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa biglaang pagbili ng malaking bahagi ng mga shares ng ating kumpanya ng isang hindi kilalang grupo. Ang presyo ng mga shares ay bumaba. Isang malinaw na senyales na may gustong maghasik ng kaguluhan. Sino ang nasa likod nito? Tanong ko kay Inigo. Ang aking pag-aalala ay lumalaki. Nag-research si Inigo. May isang politician na dating konektado kay Corazon na bumibili ng mga shares. Mukhang may ulterior motive siya. Gusto niyang gamitin ang kumpanya para sa kanyang mga political agenda. Ang mundo ni Corazon ay hindi pa tuluyang nawala. May mga anino pa rin na naghihintay sa dilim. Si Inigo, ang aking tapat na legal counsel, ay agad na gumawa ng hakbang. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman at koneksyon para imbestigahan ang politician na ito. Nakatuklas siya ng mga malalaking anomalya sa kanyang mga transaksyon, mga kaso ng korupsyon na pwedeng magpabagsak sa kanya. Mayroon tayong ammunition laban sa kanya. Hiraya, sabi ni Inigo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kung ilalabas natin ito, mapipilitan siyang umatras. Ngunit alam ko na hindi ito magiging madali. Ang mga taong tulad nito ay hindi basta-basta sumusuko. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan ko ng sandali ng kapayapaan. Sa isang hapon, dinala ko si Leo sa isang maliit na parke malapit sa aming bahay. Tahimik kaming nakaupo sa ilalim ng isang puno. Pinapanood ang mga bata na naglalaro. Ma, sabi ni Leo, ang kanyang tinig ay mahina. Bakit ka palaging malungkot? Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosensya. Hindi ako malungkot, anak. Sabi ko, pinipilit ng ngumiti. Mayroon lang akong malaking responsibilidad, pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ikaw. Hinawakan niya ang aking kamay. Ma, gusto ko maging courier din ako paglaki ko, para makita ko ang mga bulaklak sa buong mundo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ang aking anak, ang aking dahilan para lumaban, ay narito. Ngunit ang pagbabalik ng banta ay hindi nagpapahintulot sa akin na maging kampante. Ang kompanya ay nangangailangan ng lakas. Kailangan kong pigilan ang taong ito. Si Inigo ay nagmungkahi na bilhin namin ang mga shares na binili niya. Ngunit ang halaga nito ay napakalaki. Hindi natin kaya, Hiraya, sabi ni Inigo. Masyadong malaki ang kailangan nating pera. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na masakit, ngunit kailangan. Ang aking pinakamahalagang ari-arian, ang aking sasakyan, ang aking lumang motorsiklo, ang aking kasama sa bawat paghahatid, ang aking kasama sa bawat paglalakbay ko noong ako ay isang simpleng courier. Ito ang aking simbolo ng pag-asa noong ako ay walang-wala. Ibenta ko ang aking motorsiklo, sabi ko,
Ang aking tinig ay parang nagmumula sa malayo. Nagulat si Inigo. Hiraya, hindi mo pwedeng gawin iyon. Iyan ang iyong kalayaan. Ang kalayaan na kailangan natin ngayon ay ang kalayaan ng ating kumpanya. Sabi ko, pinipilit na pigilan ang aking luha. Salamat sa lahat, aking kaibigan. Ngayon, oras na para sa mas malaking laban. Ang tawag mula kay Belen ay parang kidlat sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses, na puno ng takot, ay nagbigay sa akin ng bagong determinasyon. Hindi ko siya iiwan. Kahit na ang kanyang nakaraan ay puno ng kasinungalingan, ang kanyang kasalukuyan ay puno ng panganib. Hindi natin ibibigay ang mga shares. Sabi ko kay Inigo, ang aking tinig ay matatag. Gagawin natin ang lahat para mailigtas siya. Ikaw, gamitin mo ang iyong kaalaman sa batas. Hanapin mo ang legal loopholes ng politician na yon. Ako na naman, susubukan kong hanapin kung nasaan si Belen. Gamitin ko ang aking alam sa mga kalsada, sa mga lugar na hindi kilala ng mga mayayaman. Si Inigo ay agad na nagtrabaho. Ang kanyang mga fingers ay mabilis na gumagalaw sa kanyang laptop. Naghahanap ng impormasyon tungkol sa politician na nagngangalang Senator Ramirez. Samantala, ako naman ay nag-isip ng mga posibleng taguan na alam ko mula sa aking mga taon bilang courier. Ang mga lugar na hindi masyadong napupuntahan, mga lumang bodega, mga abandonadong warehouse. Sa aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang lumang bodega malapit sa pantalan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng ngalat at lumang kahoy. Habang ako ay papalapit, nakita ko ang dalawang lalaki na nagbabantay sa pasukan. Hindi sila ordinaryong bantay. Ang kanilang tindig ay nagpapahiwatig ng panganib. Sumilip ako sa isang maliit na siwang sa pader. Nakita ko si Belen, nakatali sa isang upuan. Sa harap niya ay si Senator Ramirez, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Alam ko na may hawak kang ebidensya laban sa akin, Belen. Sabi ni Ramirez, ang kanyang tinig ay malamig. Ang mga liham na yon, ang diary. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang password para sa safe box ng kumpanya, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Biglang naramdaman ko ang lamig sa aking mga buto. Siya pala ang nasa likod ng lahat. Siya ang gustong makuha ang kumpanya. At ginagamit niya si Belen para makuha ito. Habang si Ramirez ay abala sa pagbabanta kay Belen, may nakita akong maliit na bagay na nakatago sa damit ni Belen. Isang maliit na recorder. Alam ko na may plano si Belen. Kahit na siya ay kasabwat ni Corazon noon, sa kanyang paglalakbay, tila nagbago na siya. Biglang may ginawa si Belen. Habang hindi nakatingin si Ramirez, agad niyang pinindot ang recorder. Narinig ko ang boses ni Corazon mula sa device, nagsasalita sa kanyang voicemail kay Belen noon. Kung hindi mo maibigay ang password, isusunod ko ang anak mo. Huwag mong kalimutan, anak. Ang pinakamahalaga ay ang kapangyarihan at pera. Ang pag-ibig ay kahinaan lang. Ang pag-amin na yon ni Corazon, ang kanyang kasabwat sa pagpaplano ng lahat, ay naging ebidensya rin. Kahit na si Ramirez ang nagbabanta ngayon, ang ugat ng lahat ay si Corazon. Sa aking pagkakataon, agad akong tumakbo pabalik kay Inigo. May evidence tayo, sabi ko, habang hinihingal. Ipinaliwanag ko ang aking nakita. Mabilis na kumilos si Inigo. Gamit ang impormasyong nakuha niya mula sa politician at ang bagong ebidensya mula kay Belen, nagawa niyang makakuha ng warrant para sa pag-aresto kay Senator Ramirez. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang maglalantad sa kanya, sabi ni Inigo, kundi pati na rin ang koneksyon niya kay Corazon. Nakakakuha na tayo ng tulong para sa iyong kaso, Hiraya. Gamit ang warrant at ang tulong ng ilang mapagkakatiwalaang pulis, sinalakay namin ang bodega. Nagkaroon ng maikling komprontasyon, ngunit sa huli, si Senator Ramirez at ang kanyang mga tauhan ay nahuli. Nang makita ni Belen ang aking pagdating, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapasalamat. Lumapit siya sa akin, hindi na may pagmamalaki, kundi may kapakumbabaan. Hiraya,
Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Salamat. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinulungan. Pagkatapos ng lahat, ngumiti ako. Isang nangiti na puno ng pag-unawa. Lahat tayo ay nagkakamali, Belen. Ang mahalaga ay natututo tayo at hindi mo na kailangang mag-isa. Sa paglalakad namin palabas ng bodega, nakita ko ang pagbabago kay Belen. Hindi na siya ang babaeng tuso at mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pananaw. Hiraya, sabi niya, hindi ko na kailangan ng kayamanan. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng malaya. Kailangan ko ng sarili kong buhay. Hindi na ako magpapagamit kanino man. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pag-asa na kahit ang mga taong tila nawala na sa landas ay may kakayahan pa ring magbago. Nang makaharap ni Don Arsenio si Belen, hindi niya ito tinanggihan. Sa halip, yumakap siya. Anak kita, sa puso. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. At iyon ang mahalaga. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ang yakap na yon, ang pagtanggap na yon, ay tila nagbigay ng kapatawaran hindi lamang kay Belen, kundi pati na rin sa akin. Ang aming pamilya, kahit na hindi perpekto, ay nagsisimula ng maghilom. Ang bulwagan ng korte ay tahimik, ang mga tao ay nakatitig sa isang babae na nakatayo sa harap ng hukom. Si Corazon. Hindi na siya ang dating reyna ng kumpanya. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mukha ay tila pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, puno ng dating kasakiman at puot. Si Inigo, bilang ang espesyal na prosecutor, ay matatag na inilahad ang lahat ng ebidensya. Ang mga liham ni Donna Amaryllis, ang diary, ang tuyong dugo sa damit, ang testimonya ni Aling Sela, ang mga recordings mula kay Belen, at ang mga kaso ng korupsyon ni Senator Ramirez na nagbubunyag ng kanilang koneksyon. Ang lahat ay naroon, malinaw at hindi mapagkakailang. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nakatayo lamang sa isang sulok, pinapanood ang lahat na mangyari. Ang aking puso ay hindi puno ng galit o ng saya. Ito ay puno ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Su im lang kwa hiraya. Nang tawagin ako para magbigay ng testimonya, lumapit ako sa harap. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nais kong sabihin ang mga salitang puno ng galit, ng mga paghihirap na dinanas ko. Ngunit nang tumingin ako kay Corazon, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha, ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang aking ina. Nagsimula ako. Ang aking tinig ay mahina, ngunit malinaw. Si Donna Amaryllis, ang aking tunay na ina, ay hindi na maibabalik. Ang aking nanay Soling, ang nagpalaki sa akin, ay hindi na rin maibabalik. Ang paghihiganti ay hindi magiging solusyon. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Tumingin ako kay Don Arsenio na nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking balikat. Hindi ko hinahayaan ang nakaraan na magdikta ng aking kinabukasan. Ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa dugo, kundi sa mga pinili kong gawin. At ang aking pagpili ngayon ay ang kapayapaan. Hindi ko tinuligsa si Corazon. Hindi ko siya minura. Tinalikuran ko lang siya. Isang kilos na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Belen Lamchong si Belen, na ngayon ay may sariling lakas, ay tumayo sa harap ng korte. Ang kanyang testimonya laban sa kanyang ina ay hindi puno ng galit, kundi ng paglilinaw at pag-amin ng kanyang mga pagkakamali. Ginawa ko ang lahat ng yon dahil sa takot. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Takot na iwanan ako ng aking ina. Takot na mawala ang lahat. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi na sa pera, kundi sa katotohanan at sa pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat sa kaso, na nagpatibay pa sa mga ebidensya laban kay Corazon. Pankwet,
Ang hatol ay mabilis at tiyak. Si Corazon ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso. Murder, fraud, extortion, at obstruction of justice. Ang parusa ay life imprisonment. Habang binabasa ng hukom ang hatol, nakita ko ang isang pira-pirasong luha na dumaloy sa pisngi ni Corazon. Hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkawala. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kasamaan, ay nagtapos sa isang malamig na selda. Utsuwalan ko Don Arsenio C. Don Arsenio, na nakasakay sa kanyang wheelchair, ay tila mas malakas na. Ang bigat sa kanyang puso ay tila nabawasan. Nang kami ay lumabas ng korte, hinawakan niya ang aking kamay. "Hiraya," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. "Patawarin mo ako. Sa lahat ng taon na hindi ko pinaniwalaan ang aking puso. Sa lahat ng taon na nawala ka sa akin." Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. "Hindi ko na kailangan ng kumpanya. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang kapayapaan at ang makasama ka. Ang makasama ang aking apo." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ang pagtanggap niya, ang kanyang pagpapatawad, ay isang malaking hakbang tungo sa paghilom. Cliffhanger. Nang kami ay pauwi na, sa sasakyan ni Inigo, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, parang mga bituin sa gabi. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng sasakyan, isang babaeng nakalipas na sa maraming pagsubok. "Inigo," sabi ko. Ang aking tinig ay mahina, ngunit malinaw. "Salamat sa lahat. Ang lahat ng ito, ang iyong tulong, ang aking paglalakbay. Tapos na." Binigyan ako ni Inigo ng isang malalim na ngiti. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Hiraya. Ang tunay na katarungan ay ang iyong sariling lakas." Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. "Ito ang lahat ng legal fees na ginastos ko sa kaso mo. May kaunti akong naipon. Para sa'yo. Walang anumang utang. Tapos na ang lahat." Ang sobre ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ito ay pagtatapos. Ngunit ito rin ay isang bagong simula. Ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang bagong buhay. Ang mga ilaw ng kamera ay tila hindi nagbabago. Bawat araw, ako ay kinakapanayam. Ang aking mukha ay nasa mga pahina ng mga magazine at ang aking kwento ay ipinapakita sa telebisyon. Ako, si Hiraya, ang CEO ng isang malaking kumpanya at ang babaeng nakipaglaban para sa katarungan. Ngunit ang mga parangal ay hindi nagpuno ng aking puso. Ang tagumpay ay hindi binigyan ng kasiyahan, ngunit nang ako ay binigyan ng parangal, ang parangal para sa pinakamalakas na ina, ang aking puso ay tila nagbukas. Ako ay hindi lamang isang CEO, ako ay isang ina. At iyon ang pinakamahalagang parangal sa lahat. Belen at Inigo. Si Belen, na nagpasyang magpatuloy sa kanyang buhay, ay nag-aaral sa ibang bansa. Ang kanyang mga mensahe ay puno ng saya, at sa wakas ay nakakahanap siya ng kalayaan na hindi niya naramdaman noon. Si Inigo, ang aking kaibigan, ang aking kasama sa paglaban, ay nagpasya na magbukas ng isang law firm para sa mga mahihirap. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalasakit, at siya ay naging isang lawyer ng mga naaapi. Tinmautu Voya, ang aking mga araw ay ngayon ay puno ng mga simpleng bagay. Pagluluto, pag-aalaga kay Leo, pagtulong sa foundation. Ang bawat araw ay isang regalo. Ang aking anak, na ngayon ay 6 na taong gulang, ay ang aking pinakamalaking kagalakan. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tawa ay nagbibigay sa akin ng lakas. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa parke, kinuha niya ang aking kamay. "Ma, gusto ko maging courier din ako paglaki ko, para makita ko ang mga bulaklak sa buong mundo." Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa akin ng bagong kahulugan sa buhay.
Ang kanyang pangarap ay ang aking pangarap. Ang kanyang kinabukasan ay ang aking misyon. Loy Chiatay, bago magpunta si Belen sa ibang bansa, nagkita kami ni Inigo. Hindi namin sinabi ang mga malalaking salita. Hindi namin pinilit ang aming mga sarili na sabihin ang mga bagay na hindi pa namin kaya. Nagbigay lang kami ng isang yakap, isang tapik sa balikat, at isang nangiti. Salamat sa lahat, kaibigan. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pasasalamat. Hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Wala iyon, Hiraya. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabahagi ng aking damdamin. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang mahalaga ay nakamit mo na ang iyong layunin. Nagpaalam kami. Sa pagitan naming dalawa, hindi na kailangan ang mga salita. Hanfok doon dyan ngayon. Ang aking buhay ay puno ng kapayapaan. Ako ay isang CEO, ngunit hindi ako tumitigil sa pagiging isang ina. Gabi-gabi, nagluluto ako ng hapunan para kay Leo. Araw-araw, sinasamahan ko siya sa pag-aaral. Ang bawat simpleng gawain na ito ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundo. Pagmas, Haivong, sa mga gabi, tumitingin ako sa kalangitan, sa mga bituin, at nakikita ko ang mga mukha ng aking ina, si Nanay Soling. Alam kong nagbabantay sila sa akin. Alam kong ang kanilang pag-ibig ay nasa akin, sa bawat hakbang na aking gagawin. Ang kanilang mga alaala ay ang aking lakas, ang aking inspirasyon. Surangro nang nagpunta ako sa foundation na itinayo ko. Nakita ko ang mga pasyente na tumatawa, nagkakaroon ng bagong pag-asa. Nakita ko ang kanilang mga ngiti, ang kanilang paggaling, ang kanilang bagong buhay. Ngayon, wala nang galit, wala nang takot. Ako ay payapa. Dahil alam ko na sa bawat bulaklak, sa bawat ngiti, sa bawat buhay na aking natulungan, ay magpapatuloy ang pag-ibig ng aking ina. At sa wakas, naglakad ako palabas ng aking opisina. Isinara ko ang mga pinto at tumingin sa syudad na aking kinatatayuan. Ang syudad na dating naging impyerno, ngayon ay ang aking kaharian, ang lugar na aking pinaglabanan at aking pinagtagumpayan. Ang buhay ko ay nagpatuloy, puno ng pagmamahal at responsibilidad. Bilang CEO ng kumpanya, nagawa kong gabayan ito sa tamang direksyon, hindi sa pagpapayaman, kundi sa paglilingkod. Ang mga programa ng foundation ay lumaki. Maraming buhay ang aming natulungan, marami ang natuto sa aking kwento. Ang aking mukha ay hindi na nasa mga magazine. Hindi ko hinahangad ang kasikatan. Ang gusto ko ay katahimikan at ang oras ko ay nakatuon kay Leo. Si Corazon, ang nag-iisang babae na nagdala ng kadiliman sa aking buhay, ay namatay sa kulungan. Ang kanyang puso, puno ng kasakiman, ay tila hindi nakayanan ng paghihirap. Wala ni isang miyembro ng kanyang pamilya ang nagtungo sa kanyang libing. Siya ay nag-iisa hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Belen ay nagtagumpay sa kanyang pag-aaral. Siya ay naging isang espesyalista sa edukasyon at nagbigay ng kanyang serbisyo sa ibang mga taong nangangailangan ng gabay. Ang kanyang puso ay gumaling at sa wakas ay nakita niya ang pag-ibig na hindi nanggaling sa pera, kundi sa pagmamahal. Si Inigo ay naging isa sa mga pinakakilalang abogado sa buong bansa. Pinili niya ang landas ng paglilingkod, nagtatrabaho para sa mga mahihirap, at ginagamit ang kanyang kaalaman sa batas para sa ikabubuti ng iba. Ang kanyang pagsisikap ay nagpatunay na ang katarungan ay hindi lamang para sa mga mayaman, kundi para sa lahat. Tumatanggap ako ng kapatawaran, ngunit hindi ko kailanman kinalimutan ang mga aral na itinuro sa akin ng kasamaan. Natutunan kong ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagtanggap sa nakaraan. Ang aking puso ay payapa, ang aking kaluluwa ay malaya. Sa tuwing nakikita ko ang mga bulaklak na namumukadkad sa aming hardin, ako ay naaalala sa aking mga ina, sa kanilang alaala,
alam ko na ang lahat ng aking ginagawa ay tama. Niyakap ko si Leo na ngayon ay mas matangkad na sa akin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa aking hardin kung saan ang mga bulaklak ay masagana at puno ng kulay. Anak, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Ang pag-ibig, parang bulaklak na ito, Leo. Kailangan ng sikat ng araw at ulan at kailangan mo lang itong alagaan. Hindi ito sisirain ng sinuman. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi na sayang. Ang aking mga luha, ang aking paghihirap, ang aking tagumpay. Lahat ay may saysay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagtatapos. Ito ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon, sa bawat puso, sa bawat bulaklak. Ang aking kwento ay natapos na, ngunit ang aking buhay at ang pag-asa sa aking puso ay magpapatuloy magpakailanman.